Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every
Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Reformed Baptist mga kapatid versus MCGU. At ang topic natin na pag-usapan ay patutunayan ko na ang OSAS is not a lie but the promise of those who are born of God. Again mga kapatid, ang patutunayan ng ating affirmative na ang OSAS is not a lie but the promise of those who are born of God. So affirmative dito si Pastor Rene mga kapatid, at negative naman si Brother Samuel Tahuda. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung close-ended ang question. Dapat pumili muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Yung rule number 3 natin, yung 10 seconds explanation rule, kung hindi nyo masagot ng direkta ang tanong or wala doon ang pagpipilian nyo. At rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. During first cross, pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, i-automatic next question ko yan. Rule number 6, warning galing sa akin ay may disiplina, so minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. And ako pala yung magbibigay ng counter objection kasi minsan hindi ako nagbibigay dahil doon sa malinaw na paglabag. Rule number 8, yung no insult about physical appearance or pagmumura na alam natin. Rule number 10, yung no challenge question, yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng sensitive question or personal question, ngunit meron din karapatan ang tinatanong na pumili kung sasagutin o hindi. Rule number 11, 7 minutes disconnection time, at kung hindi siya makabalik ay i-end na natin ang ating live. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang hakim pa siya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So, ako nga pala si Russia Vista mga kapatid. Ako ay isang Catholic at nagmo-moderate ako halos 7 years na mga kapatid. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Oo, brado. Okay, at yung ating negative? Yes bro, sumasang-ayon po ako. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at nahin natin ang ating affirmative. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Parang hindi na naman ma-on yung aking video. Sige lang. Andyan naman yung aking mukha, yung aking kagwapuhan. No? But anyways, I am Pastor Rene Medel, isa pong Baptist clinging to the Reform theology. At ako po ay nandito sa Davao City, Kalinan, nakatira at I am very thankful kay Samuel at saka kay Rasha for this friendly argument. Yung ating negative din, pakilala bro. Yes, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Samuel Tahoda ng MCGU o Members Church of God Universal. So kami naman po dito ay naniniwala po kami na pagkausaping kaligtasan, kailangan po talaga nating gumawa ng mabuti. Yung mga bagay na inutos ng Panginoon sa atin, yun po ang dapat nating gawin. So yan po ang ating ilalahad sa gabi pong ito. Salamat po. So simulan na natin ang ating debate mga kapatid. At again, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa ang OSAS is not a lie but the promise of those who are born of God mga kapatid. So kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon, or kung gusto nyong matag ang inyong mga friends mga kapatid, mas marami pa makapanood, you can comment at highlights mga kapatid kung meron kayong ganyan. So dapat meron siyang parang hyperlink or
dito sa ating @followers mga kapatid. So, pwede nyo gamitin yan. So, dito mga kapatid, mamaya magbabasa ako ng mga ilang comment kung meron. At syempre, mabibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag yung ating affirmative sa kanyang patutunayan patungkol sa OSAS. Your time start now, Pastor. Mag-share ko ng screen, Brad, pwede. Ayan na. Yes, argument of nature. Apo. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po tayo ay pumarito upang ipahayag po ang salita ng Panginoon in its purest sense. Same po ang aking approach. Gagamit po tayo ng kung pwede yung atin pong linguistic and contextual interpretation sa scripture. Now, ang OSAS po para sa akin mga kapatid at saka yung mga ibang kasamahan ko, ito din po ay identical sa one sheep, always sheep. One save, always save. Identical po yan sa one sheep, always sheep. Kasi yung sheep, yun lang talaga ang masave, no? So, para sa amin, ang OSAS ay one sheep, always sheep. No, yun po ang identical dito. Sana po ay maintindihan ninyo. Now, bago po tayo mag-proceed, meron po akong triad argument dito upang maintindihan po natin yung OSAS o OSAS, no? Una, argument of nature. Number 2, argument of ownership. And na argument of sheep proof. So itong tatlo ang ating pag-uusapan ngayon. I hope matapos natin ito in 10 minutes. Now, dito po tayo punta sa argument of nature. Dapat po alam natin to. Kapag alam natin to mga kapatid, mga kaibigan, mababawasan yung ating pagtatanong na magkakasala pa ba kung anak ka na ng Diyos o kaya sheep. Now, ang nature po ng sheep, bakit po sheep, hindi lion, but hindi ahas ang ginamit ng Panginoon? Kasi sa Bible makikita natin ang sheep, ang nature na ay ganito. Matthew 9:36, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. No, kung ang sheep walang shepherd, ang ano niyan mga kapatid, ang nature niya ay defenseless. So kapag ang isang sheep defenseless, ay alam na natin mga kapatid na talagang prone siya sa temptation at talagang he will fall into temptation kasi nga defenseless siya without a shepherd. Pangalawa, ang nature ng sheep in Psalm 119:176, sabi ni David, I have gone astray like a lost sheep. In other words, ang nature ng sheep, mga kapatid, dapat intindihin natin ay easily lost. Kapag walang shepherd, ay talagang ma-lost siya easily. Temptation, talagang magkasala yan siya mga kapatid at mga kaibigan because wala ang shepherd. No? Kailangan talaga ang shepherd kapag pinag-uusapan ay sheep. Number 3, Psalm 23:1-3, the Lord is my shepherd. Sabi ni David, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. In other words, number 3 nature of a sheep is constant guidance and provision. Itong tatlong ito, kapag ating naintindihan mga kapatid at mga kaibigan, dito natin malalaman na ang sheep pala ay talagang defenseless, easily lost, and kailangan niya ng constant guidance and provision. Kapag wala mga kapatid ang shepherd, ay wala pong magagawa mga kapatid. Talagang ang sheep ay talagang gagawa yan ng kung baga, to make it short, the sheep is dirty, the sheep is colorblind. Kung baga sa Tagalog, napakatanga ang sheep mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ginamit yan sa Bible ang sheep. So kailangan talaga may shepherd. Okay? I hope you understand that para hindi na tayo magtanong na magkasala ba yung save, magkasala ba ang sheep? Of course, because of its nature, mga kapatid at mga kaibigan. Number 2, the argument of ownership. Sino ang owner? Sino ang nag-possess sa sheep? Jesus Christ is the one who possessed and owned the sheep. Siya ang nag-possess, siya ang nagmamay-ari ng sheep. Walang iba. Now, according to John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Now, that is a promise of declaration. Hindi po yan command. Kaya kung command yan, you must hear my voice. You must know. I must know and you must follow. Pero it is a promise of declaration na talagang my sheep hear my voice. Talagang declaration yon. I know them
and they follow me. That is a promise of declaration, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi yan command. Now, let's look at and compare to understand the word no. Anong ibig sabihin ng no, mga kapatid? Matthew 7:22-23. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name cast out devils, and in thy name have done many wonderful works. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, kahit pag good works ang ginagawa mo, lahat, many wonderful works, may katumbas pa ba ang salitang many wonderful works? Wala na. Napakagaling na trabaho na yan. Nag-prophesy in the name of the Lord. Tumawag sa pangalan ng Panginoon. Nag-cast out ng devils in the name of the Lord. Gumawa siya ng wonderful works. Pero ang tanong, garantiya ba yan na maliligtas ka na? Ang sabi ng Panginoon, I never knew you. Tingnan niyo mga kapatid ang salitang no at saka new. The same yan mga kapatid, it doesn't talk about knowing it personally by mental or knowledge, no, acquiring knowledge of something. No, it is about relationship, possession, ownership. In other words, mga kapatid, ang bottom line, it is not good works or it is not about the sheep, tanga, madumi. It's not about that. It's all about possession. Who possess? Who owned? Sino ang nagmamay-ari? Kasi kapag sinabi mong by works, ay patay na itong taong to. Sana ligtas na siya. Many wonderful works eh. Pero anong sabi ng Panginoon? I never knew you. That is not a guarantee. Worksman or sheep na tanga o ano, hindi po iyon ang basihan. Kundi po the possession who owns you. Yan po mga kapatid at mga kaibigan ang ating gustong ipahiwatig. Now, ano pa? Aside from knowing, according to the verse, I give unto them eternal life. In other words, promised gift po yan mga kapatid ang eternal life. Pag promised gift, pag gift, alam natin ang gift. Walang taong nagbigay ng gift na sabihin, bayaran mo ako. Okay? So that is not logical. Question. Is eternal life granted even alive? Very clear ang sinabi ni John. 1 John 5:13. These things have I written unto you that believe on the name of the Lord, of the Son of God, that you may know that you have eternal life. The word have is possessional, meaning andyan na sa Kanya. And that you believe on the name of the Lord, of the Son of God, even you are alive. John says, meron ka ng eternal life, mga kapatid at mga kaibigan. And of course, it continues if we are going to talk about that in theology. Alright, mga kapatid at mga kaibigan. John 10:29, anong sabi pa dyan? And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Now, the Greek word for that, for your information, ang never perish, o me apolesosin. O me apolesosin. Ang breakdown dyan mga kapatid, ang o at saka me, double yan, negative. That is a double emphatic, double negative po yan sa Greek. Ibig sabihin, certainly not, by no means, never. O is a simple negation. Ang plus me, not. So double negative po yung never perish dyan mga kapatid at mga kaibigan. O me apolesosin. So I hope we study that. At saka mga kapatid at mga kaibigan, ito po ang Jesus Christ possessed ownership, mga kapatid, sa John 10:6, argument of ownership pa rin ito. John 10:16, I mean. And the other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold, or and one shepherd. Now, I would like to bring you in the word I have. Now, the word I have, other sheep, echo, I have, is a present tense indicating that Jesus already possessed them at the moment of speaking. Alright? Pero na-possess na niya, pero ang salitang I must bring, hindi pa niya nakuha. Possess na, pero hindi pa niya nakuha. Alright? In other words, this sheep exists as his in some sense before they are brought into the current fold. The verb have, echo, implies ownership or relationship that precedes the action of bringing them in. In other words, mga kapatid, mga kaibigan, possession na yan. Hindi pa niya nakuha, possess na. Klaro na, I have, pero kukunin ko pa.
Okay, mga kapatid at mga kaibigan. Yan po ang sa Greek, I must bring. Ayan po mga kapatid. The logic subject of again is Jesus me. But the object out to them refers to sheep that already exist and are already His in some sense, mga kapatid at mga kaibigan. So possess na, kaya kami naniwala, pinili mga kapatid, yung mga pinili niya, yun yung kukunin niya. Alright? So yan po mga kapatid at mga kaibigan. But that is not the topic today. So, pangatlo, argument of sheep proof. Luke 15:4-6. What man of you having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he finds it? Bakit hindi nawawala? Bakit save always save? Sheep always sheep. Kasi kapag ang sheep mag-wander, there is a promise from the owner to leave the 99 and find the sheep, mga kapatid at mga kaibigan. Okay, Yan lang so po. dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, 7 minutes. Your time start now. Teka, brada, kukunin ko muna yung ano ko. Nakuha na ba? Okay. Hello. Oo. Okay na? Okay. So, sabi mo kanina, no, is yung aral nyo, same lang siya sa sinabing one sheep, always sheep. So, ang tanong ko po sa inyo, paano po ang proseso para ang isang tao ay matawag na sheep? Teka lang, brad, napakahina, na mahina yung boses mo, brad. Wait lang. Stop mo ng timer, brad. Sa'yo, Oo. Rasya, ba mahina ang boses ko, Rasya? Okay Wait lang, okay. wait lang. Sa kanya yan. Sige daw. Paki-ulit, brad, paki-ulit. Okay, ang tanong ko lamang, bro, is, di ba sabi mo, ang aral niya is one sheep, always sheep. Ang itatanong ko dito is, ano yung proseso para ang isang tao ay matawag na sheep ni Kristo? Una, believe according sa 26. You do not believe because you are not of my sheep. Therefore, yung kanyang una talaga is believe and then hear the words and then follow me. Yun po ang ano. Yun po yung talagang matatawag ka na sheep. Next question. Okay. Yun bang tao, no, na sabi mo, na kailangan niya magkaroon ng belief kay Kristo. So, pwede ba siyang magkaroon ng belief kahit hindi niya mabalitaan si Kristo? Pwede o hindi? Ano yun, Brad? Pwedeng Pwede ba siyang mabilib? magkaroon ng belief or faith kay Kristo kahit na hindi naman niya narinig si Kristo or kumbaga hindi siya nakabalita kay Kristo? Imposible. Imposible yan, Brad, na kasi promise yan ng Panginoon, they will hear me. Imposible po yun. Okay. Okay, next question ko po. Okay. So, sa pagsabi mong imposible yun, hindi nila ma-hire, so inaamin mo ba na mayroon talagang gagawa ng pangangaral sa kanila? Yes or no? Yes, of course. Okay. So, yun bang mga aral na ipapangaral sa kanila, no? Kailangan po ba nilang tanggapin yon or hindi na nila kailangan tanggapin yon? They must believe it. Tanggapin talaga. Believe Tanggapin. it. Okay. Oo. Next question ko po, ang pagtanggap po ba ay isang gawa o hindi? Yes, of course. Gawa ng Panginoon po yun. Okay. Sino po ang tatanggap ng aral ng Panginoon? Yung Panginoon o yung mga taong aaralan? Ang sheep po ang tatanggap niyan by the work of God. Okay, good. Okay, so yun pong sheep na tatanggap, sila yung tatanggap, ibig sabihin sila po yung gagawa nung gawa na tinatawag natin na pagtanggap. Tama po ba? Tama naman. Sila yung tumanggap. Oo, tama naman. Okay. Kung sakali po, no, na yung ipinangaral sa kanila ay hindi po nila ginawang tanggapin po iyon, matatawag po ba sila na sheep o hindi? Mr. Moderator, objection. Oo. Gusto ko lang klaruhin sa ating kaibigan na ang sheep po ay talagang tatanggap po yan.
sana po relevant yung question niya sa sa sinasabi ko kanina. Okay. May counter objection ba yung kabilang panig or Yes, may magre-rephrase? counter-objection ako. May Proceed. counter-objection po ako kasi hindi po siya pwedeng magbigay ng sarili niyang parameters, no? Kasi Okay. yung binanggit niya is, kumbaga, kung ano yan kumbaga, sariling parameters niya yun Okay. hindi naman yung paniniwala ko. Magkaiba kami. Okay, so Object. ganito. Balikan natin yung question. Tapos kung hindi siya masagot ng direkta dahil merong mga false premises doon or kung ano man, pwedeng gamitin ng 10 seconds. So paulit nga muna, Bro Sam, sa tanong mo. Okay. So yun nga, kung hindi siya tatanggap, matatawag pa rin po ba sa na ship? Ayun, ang tanong mo ganon. Pag hindi siya tatanggap, hindi siya tatawagin ship. Hindi daw. Proceed. Ano? Paliwanag. Oo nga, dahil nga ang ship ay tatanggap talaga. Kung hindi siya tatanggap, ibig sabihin hindi siya ship. Okay. So, sa makatuwid po, kailan po siya matatawag na ship? Nung hindi pa siya tumanggap ng aral o nung tumanggap lang siya ng aral? Tumanggap siya ng aral. Okay. Okay. Ano ba yun? 10 seconds. Explain. Proceed. Okay, so kasi yan sa man's perspective, kasi Calvinist kami. So man's perspective, of course, sa pagtanggap niya. Pero in the sight of God, possess na siya Possess na siya. So before the foundation of the world pa yon. So yun po, pero hindi natin topic yun Okay. Okay, so tanong ko sa iyo, no? Sabi mo kasi, in the sight of God, possess na siya. Tanong ko, noon bang hindi pa siya tumanggap ng aral, yun bang kanyang pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay o hindi pa? Objection. Objection, proceed. Sabi ko, hindi yun ang topic natin ngayon. So baka lalayo tayo sa ating topic. So balik tayo sa track, kapatid. Baka lalayo tayo. Kasi sabi ko, hindi yun ang topic natin ngayon. About election na yan Okay. Bro Sam, magre-rephrase ka ba ng tanong or mag-counter-object ka muna? Sige, sa second cross ko na lang yan itanong. Proceed. Okay. Time resume. Okay. So, ginamit mo kanina yung Mateo 7:22 na ang sabi mo, gumagawa sila ng mabuti, no? Sabi dito sa English, no? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Tanong ko sa iyo, yun po bang wonderful works ay pareho lang po ba sa tinatawag na good works? More than, kasi sa Greek, More than. more than yan. Kasi sa Greek, wonderful expresses a higher degree, no? So many wonderful works. So kaya sabi ko kanina, wala nang papantay pa siguro diyan sa good sa wonderful works. Okay. Ito po ba 40 seconds. Okay, sabi mo more than po ito. So ito po ba na sinasabi ditong gumagawa ng wonderful works? Pero ang sabi ni Kristo sa 23, and then will I profess unto them, I never know you, you depart from me that work iniquity. So tanong ko sa iyo, yun po bang wonderful works na ginawa nila? Higit pa ba yun sa mga itinuro ni Kristo na mga mabuting gawa na dapat natin gawin? Higit pa ba? Wala siyang sinabi diyan, kapatid. Ano bang sinabi lang niya diyan? Wonderful works, higher degree. So walang sinabi na higit pa sa turo ni Kristo. At least, no, makita natin higher degree siya than good works. May time pa ba? Time na, bro. Seconds na lang. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating first cross ng ating negative. So, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Albert Hinkel ng Victory Church. No na naman to, Sam. Akala mo nakascore ka na. Shoutout din kay Emmy Alfonso, kay Reggie Prodante, kay Villamir Alibutod. At sabi dito, God is the one who work and who wills. Shoutout din kay Reggie Prudente. Kay Samuel pa lang laban ito, panalo na si Sam dito.
Shoutout din kay Willie Cruz. Sabi niya, mahina ang mag-corner ang negative. Ang tanungin mo yung ship na tinutukoy, mga masawayin o masunurin. Shoutout din kay Emmy Alfonso, Calvinist Bro Samuel, elected ang salvation nito. So, Bro Sam, 10 minutes sa iyong unang pagpapahayag bilang negative. Your time start now, bro. Okay. So maraming salamat po, no. So sa gabi pong ito, ang paksa po kasi namin ay yung one sip always sip. Kung yun ba ay totoo, yun ay kasinungalingan. So pagka po sinabing one sip, so ibig sabihin meron kang isang kaligtasan na tinanggap mo. At para sa kanila, yun ay sapat na yun, tuloy-tuloy na yun, wala ka nang kailangan iba pang gawin. Kundi mananatili na yun magpakahanggang kailan pa man. So yun yung aral sa kanila. Pero pagka Biblia po ang ating pag-uusapan, ang tao po ba, kahit na siya ay minsan ng sabihin nating na-save or naliwanagan, tumanggap ng aral, pwede pa rin po ba siya na mapariwara at kalaunan ay hindi na maliligtas? So basahin po natin ang isang talata dito sa Hebreo 6:4 hanggang 6. So, sabi po dito sa talata, ito, no, pakinggan niyo mabuti. For it is, bro Rasha, Rasha, no, sa screen. Ay, ano ba? Naka-ready na po nga na yung Russia. Okay, sige. Sabi po dito sa Hebrews 6:4-6, for it is impossible for those who were once enlightened. So pagka sinabi pong once enlightened, tumanggap po yan ng aral. Di po ba? Kasi hindi naman ma-enlightened yung mga tao na nireject yung aral. So pagka sinabing once enlightened, talaga pong tumanggap, sumampalataya. Ano ang sabi? Tuloy natin. And have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost, and have tasted the good word of God. Okay. And the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, saying, they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him unto open shame. So, yun po palang mga tao na pinangaralan, na sabi niya kanina, no, na yung mga sumampalataya, kailangang pangaralan yun. So kahit pala sila ay na-enlightened na, kahit sila ay naliwanagan na, no, nakalasap na sila ng mga kaloob ng kalangitan, no, nakabahagi na sila ng Holy Spirit, to maliwanag sabi dito, diba? And were made partakers of the Holy Ghost. So ito, walang pagdududa. Ito ay ligtas na, no, kung sa kanilang ano ba tawag dito, yung criteria ang ating napagbabasihan. Kasi maliwanag, tumanggap siya, nakapartake na siya ng Holy Ghost. Pero ang sabi, no, kahit pala nakalasap na siya, no, ng mga mabubuting balita sa Diyos, no, at sa mga kapangyarihang darating, ang sabi, if they shall fall away. Baka sabihin nila, San Pablo, mali po yan. Pagka na-enlighten ka na, pagka tumanggap ka na ng Holy Ghost, hindi ka na pwedeng ma-fall away. Baka yun ang sabihin nila, no? Kasi ganyan sila eh. Pagka once tumanggap ka, no? Once sumampalataya ka, ligtas ka na. Hindi na pwedeng maalis sa'yo yun. Kasi once always sila eh. Pero ano ba sinasabi ni San Pablo? If they shall fall away, so pwede pala na yung tumanggap na ng Holy Spirit, sumampalataya na, naligtas na doon sa ayon sa kriteria nila, pwedeng ma-fall away yun. Otherwise, dapat wala nang sinabing ganun si Pablo. Kung hindi naman pwede yung ganyan, baka may sabihin niya, mali yan, hindi pwede yung ganyan kasi ang totoong sumasampalataya, hindi ma-fall away. Bakit sabi ni San Pablo, yung na Holy Spirit na fall away pa? Sabi, to renew them again unto repentance. So, di ba? Pagka pala naibigay na sa'yo, may Holy Ghost ka na, no? Tapos, bumalik ka ulit doon sa iyong mga makamundong gawain, kahit minsan ka nang naligtas, ay pagdating ng panahon, no? Hindi ka na ililigtas pagdating sa final judgment. Ang dapat po nating alalahanin na mayroon pa pong final judgment na darating. Mayroon pang pagliligtas na darating. Wala po tayong total, no? Na pagka ikaw ay sumampalataya, naligtas ka. Pero ang tanong, yan na ba yung final? 'Di ba? Yan na ba yung final? Kasi kung final na yan, ay napakasarap ng buhay naman. Final na yan eh. Wala na bang pagliligtas na gagawin sa hinaharap, no? Para masabi natin na once naligtas ka, wala ka nang poproblemahin pa. Basahin natin. Dito sa Hebrews 9:28, ganito ang ating mababasa, no? Hebrews 9:28. So titingnan natin kung mayroon pa bang pagliligtas na gagawin ang ating Panginoong Jesucristo
sa kanyang pagbabalik. Sabi dito, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So mayroon pang pagliligtas na gagawin si Kristo sa kanyang pagbabalik, no? Tagalogin natin. Sabi dito, no? Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kanya. Aba, may pagliligtas pa pala, 'di ba? Meron pa palang gagawing pagliligtas. Kanino? Sa mga nagsisihintay sa kanya. Si Pastor Rene po ba naghihintay po ba? Naghihintay naman siguro siya, 'di ba? So kung naghihintay siya, pasok siya dito sa sinasabing meron pang pagliligtas na gagawin pagbalik ni Kristo. Ang tanong, ano ang basihan ni Kristo, no? Ano ang basihan ni Kristo para iligtas kanya sa kanyang pagbabalik? Ano ang kanyang basihan? Kasi sabi niya kanina, no? Yung alam mo na, I know them, no? 'Di ba? Alam ni Kristo, 'di ba? Just 4 minutes. Ilang minuto, bro? 4 minutes, okay. Si Kristo naman, tayo naniniwala na si Kristo, 'di ba? Sabi ng alagad, nalalaman mo ang lahat ng bagay. O 'di ba, pati yung mga masama, alam ni Kristo yan, kilala ni Kristo yan kasi nalalaman mo lahat ng mga bagay. Alam nga naman, ignorante si Kristo doon sa ibang tao. Alam niya yun, kilala niya yun. Pero, no, 'di ba? Pero, sino lang ba yung kanyang kikilalanin, no, or kanyang tatanggapin, no? Kasi nabing, 'di ba, kikilalanin, tatanggapin niya. Kasi kahit kilala niya yung tao, no, alam niya sino yan, kasi nalalaman naman niya lahat ng bagay, siyempre alam niya kung sino yan. Ang tanong, kikilalanin ka ba niya, no, pagdating ng araw? Ang sabi ni Kristo dito, ha, Mateo 7:22. Itutuloy natin yung basa hanggang 23, siguro natin sa 21. Sabi ni Kristo, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then when I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ano daw sabi ni Kristo? Depart from me, ye that work iniquity. Alam ba ni Kristo kung ano ang pinagagawa nila? Alam ba ni Kristo? Bakit nasabi ni Kristo na you that works iniquities? So, alam ni Kristo kung anong pinagagawa nila. Kaya kahit ipinagmamalaki nila yung sinasabi nilang many wonderful works. Sino ba ang nagsabi? No, sino ba ang nagsabi na wonderful works? Si Kristo ba? Sila lang, no? Kasi sila ay kanilang ipinagmamalaki yung kanilang pananampalataya na may pananampalataya kami, no? Nakakapagpalabas kami ng mga demonyo, no? Ang daming mga himalang nagagawa namin dahil sa aming pananampalataya, pero gumagawa ba sila ng mabuti? Gumagawa ba sila ng mabuti? Ano sabi ni Kristo? Ye that work iniquity. Ayun, no? Sila pala ay naghambog lang doon sa kanilang pananampalataya na kaya nilang magpalabas ng mga demonyo, kaya nilang gumawa ng mga hiwala, pero yung mga pag-ibig sa kapwa na talagang pinaka-importante sa lahat, no? Yun ang hindi nila nagagawa. Kaya kahit meron silang pananampalataya, kaya nga sabi ni San Pablo, kahit magkaroon ko ng pananampalataya na kaya kong ilipat bundok or kahit ano pang magawin, kung wala akong pag-ibig, ay parang akong walang para siyang walang silbi na na ingay lamang. So dito malalaman po natin na talagang importante po yung gawa, yung pong gawa, no, yan yung pag-ibig po natin sa kapwa, yung pag-ibig po natin sa Diyos, yung paggawa po natin sa mga mabuting mga kautosan na inutos niya sa atin, no? Pag-ibig po 'yun. 'Di ba kasi pagka umiibig ka, ginagawa mo nakakabuti sa kanya. Sinusunod mo siya. 'Di ba? So 'yun ang importante kasi kahit sabihin mong sumasampalataya ako sa iyo, pero hindi ko gumagawa ng mabuti, kahit minsan ka nang naliwanagan, kahit minsan ka na nakatanggap ng Holy Ghost, pagdating ng araw, Mateo 7:23, itsapwira ka pa rin ni Kristo.
kasi hindi mo ginagawa yung ibang mga bagay na lalong mahalaga. Sabi ni San Pablo, no? Na merong tatlong bagay na natira sa mundong ito, no? Merong pag-ibig, no, hope, at saka faith. And the greatest of them all is love, 'di ba? So yun yung pinaka-importante sa kaya mali po talaga na sabihin natin na one save always save. Mali po yun. Meron ka pong kailangang i-maintain, no? Meron kang kailangan, hindi ka pwedeng lumiko ng landas, kaya kasinungalingan po yung one save always save. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagpapahayag ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Rene, your time start now. Okay, Brad, ang tanong ko, okay, sa sinabi mo sa Matthew chapter 7 kanina, na nakita ng Diyos na evil yung kanilang ginagawa in spite sa many wonderful works. Ano ba ang main verb dyan? Yung pagsabi ni Kristo na you done many wonderful works or I never knew you? Ano po yung tanong? Pakiulit po yung tanong? Ano ang? Paulit daw. Okay. Ang sabi mo, ginamit mo yung Matthew 7. So, base sa naintindihan mo, sinabi ng Panginoon na you do evil. Kahit na sinabi nila, we've done this and that and wonderful works. So, ano ba ang nauna o ano ba ang importante na verb, main verb dyan? I never knew you o you've done iniquity? Wala po sa choices, no? Kasi ang main po dyan ay yung pong profess, no? Sabi, and then will I profess. So yan po yung main verb. Ano yung ipoprofess niya? Yung I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So ang main po dito, yun pong profess mismo, yung kanyang pagpahayag. Okay, pagpahayag niya na never, yung profess niya, ano yung profess niya, sabi niya? Ano yung sinabi niya? Kasi yung pag-profess niya, may karugtong eh. Anong pinofess niya? Okay po. Ito ang kanyang nilalaman, no, ng kanyang pinofess. Sabi, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So magkarugtong po yan. Hindi mo yan kailangan paghiwalayin kasi magkarugtong po yan yung kanyang sinabi. Okay. I never knew you. Ano para sa iyo yan? Acquiring knowledge or relationship, possession? Ano po, relationship position po, no? Kasi hindi naman po niya kailangan po, no, kumbaga na kumbaga aalamin kung sino kasi sila kasi nga alam naman niya. So yung salitang new dito, ang kahulugan po talaga dito is hindi niya sila tinatanggap, hindi po siya nililiteral na parang kilala lang. Kasi lahat naman kilala ni Kristo, kaya imposible na mayroong hindi kilala si Kristo. Kasi alam so ibig sabihin mo sa new, relationship yan? Yes po, no? Kasi pagka sinabi pong I never knew you. So hindi po niya kinikilala, no, sila. Hindi sabing hindi kilala kundi hindi sila tinatanggap, no? Hindi niya inaaring kanya. Kasi nga mga masasama ang ginagawa nila kahit sila ay mga sumasampalataya. Okay. So sinabi ko kanina sa aking presentation, premise ito ha, na ang mga sheep, talagang masama yan sila. Kasi sheep nga tanga, marumi kapag walang shepherd. So, ano ang kaibahan ng sheep na mga tanga, makasalanan din, kaysa tao na nandyan na marumi din, makasalanan din? Anong kaibahan nila? Wala po silang pagkakaiba kasi nga po yung sheep na mga tanga na sinasabi mo, yan nga po yung mga hindi maliligtas, no? Kasi nga, yung sheep na sinasabi mo, ikaw lang yung may sabi na mga sheep talaga sila. Kasi kung ooriin ni Kristo yan, ang sabi ni Kristo, no, doon sa Matthew 25:31 to 46, mga po sila, goat po sila, kambing po sila, ikaw yung nag-uuri sa kanila na sheep. Okay, sinabi mo ang sheep dyan, hindi maliligtas sa John chapter 10. Napakaklarong sinabi ni Kristo. Premise ito ha. Napakaklarong sinabi ni Kristo, hear them, I know them, and they follow me, and I will give them eternal life. Double negative yan eh. So ang tanong ko sa iyo, bakit mo sinabi na ang sheep dyan sa John chapter 10, sa presentation ko, hindi maliligtas? At katumbas yan doon sa Matthew ng mga goat. Anong prueba mo?
Okay, mali po yung kanyang premise po no ng kanyang bagong tanong ngayon kasi ang tinatanong niya kanina nandito siya sa Mateo 7. Tapos nung sinabi ko na hindi naman inuri ng sheep ni Kristo ito, bigla siyang tumalon sa John 10, no? Huwag pong gano'n, nililigaw niyo Objection, po yung objection. 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 Hindi. Kasi sinabi ko sa presentation ko, di ba? Ang presentation ko, ewan ko lang kung nakikinig ka, brother ha, basta kaya ang presentation ko kanina, John chapter 10 sa sheep, at saka Matthew 7, kinumpare ko yan sila. I hope you are listening, no? So kung nakikinig ka, nakuha mo yung line of thinking sa argument ko. Na ang sheep doon, yun yung sinabi ko na kung in comparison na pareho silang makasalanan, the only difference is yung salitang no, relasyon. So makasalanan man, ang isa, pareho man silang makasalanan, walang relasyon. So ang tanong ganito. ano ba yan? Counter objection yan? May counter objection din ako. Oh, sige lang. I think parang ano yun, objection na may halong clarification doon sa gusto nyong ipakita dito sa Maha. So, counter objection para ano, mabilis. Yes, ako kasi sinusundan ko yung kanyang tanong, no? Kasi ang tinatanong niya nandito sa Mateo 7. Nung binanggit ko na siya lang ang nag-uuring sheep nito, kundi hindi naman si Kristo, siya lang, bigla siyang tumalon sa John 10, no? Sabihin pa niyang ako daw may sabi niya. Dapat okay. Next question. Okay, so ganito. Judgment muna ako ha. So any observation naman ng kabilang panig, either that is true or not, pinapayagan pa din yun ng moderator. Kung hindi naman masagot ng direkta, pwedeng gumamit ng 10 seconds. Pero dito, Brother Rene, next question ka, proceed ba? Okay, so next question. Ngayon, naklaro mo na ang comparison kasi dapat naka-align tayo sa ating presentation eh. Kasi ako ang affirmative dito. So sana naka-align ka doon sa aking presentation. So ngayon, klaro mo na ang sheep na sinasabi ko dyan sa John chapter 10, okay, masama din sila. Ang itong sa Matthew 7, comparison ko kanina, masama din sila, sabi ni Kristo. Kahit pa anong, so regardless sa anong nagawa nila, ano ba talaga ang bottom line sa pagkaintindi mo? Bakit itong isa ni-reject at itong sheep, sabi ni Kristo, bigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang difference talaga based on the context? Okay. So when you ask about the differences they did not do good works while the other one do the good works. So sabi nga doon sa Matthew 25:31, di ba? Na ano bang nagawa namin? Bakit kami tinawag mo na sheep, di ba? So dahil sila ay gumagawa ng mabuti doon sa kanyang mga kapatid. Samantalang yung kabila naman, sabi ni Kristo, ye that work iniquity. So hindi sila gumagawa ng mabuti nang naayon sa Kristo sa kanila. Pagkaiba, yung paggawa ng mabuti, yung isa hindi. Okay. So nakita mo doon ang paggawa nila ng mabuti sa John chapter 10? Oo, yes. Hindi? Oo, hindi. Gumagawa po sila ng mabuti, yes. Yes. Alin ba doon sa nakikita mo na gumawa sila ng mabuti? Okay, sabi po dito, John 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. So sa salitang dinirinig po, so ibig sabihin po, sila po ay gumagawa ng mabuti dahil pagka mabuti ka, nakikinig ka doon sa mga salita ng Diyos. So, yan, mabuting gawa po yan. At hindi lamang po, basta naririnig lang, kasi sabi, di ba, na hindi lamang kayo dapat tagapakinig, kundi doers of the law also. Okay. Ang sinabi ko dyan kanina, promise of declaration yan, hindi yan command. O promise of declaration na makikinig talaga sila at susunod talaga sila. Yun yung sinabi ko kanina. Now, question. Ilang seconds lang, Brad? Okay. Bilang isang Kristiyano, kung ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, paano ito nagiging pansamantala? Okay po. Ang final na kaligtasan ay sa hinaharap pa lamang ibibigay at hindi pa naibigay, no? Kaya yun yung kaligtasan na hindi na maalis nung panahon na kung saan ay tatapusin na yung kasamaan. Final pa, yun yung final, hindi pa binibigay sa pagbabalik ni Kristo pa lamang yun. Yung kaligtasan na sinasabi ni San Pablo sa Ephesians 2:8, no? 2 Corinthians 1:10, yan Next ay mga pansam. Okay. So hindi siya eternal life. Ano po ang Oo, hindi. Hindi ba eternal life? Ang alin po?
Pakipaliwanag ko, ay clarify ko Yung- alin. Clarification kung ano daw yung tinutukoy na hindi Yung na sinasabi kong kaligtasan, o yung sinasabing kaligtasan, so hindi siya eternal. yung kaligtasan hindi ba daw eternal? Oo, hindi. Ang kaligtasan na sa hinaharap ibibigay sa pagbabalik pa lamang ni Kristo, yun po talaga ang eternal. So habang tayo nandito pa sa libutan, mga partial pa lamang ibinibigay sa atin dito, hindi pa yun Next question. Time. or absolute. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay John Mark Bustamante, ganito ang magandang debate, puro kalmado lang at hindi galit. Salute for both of you. Shoutout din kay Albert Alipaw, lumabas na mahina ang Panginoon mo kung sinabi mo Osas is not true. At ginawa mong sinungaling ang sinabi niya na nothing can pluck them out of my Father's hand. Shoutout din kay Kev, sabi niya di mo talaga nauunawaan ang kaligtasan kapatid. At shoutout din mga kapatid dito, you don't know anything about Adam bro Samuel. Salvation is the work of God alone, not our own merits of works of human effort. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal ng ating affirmative. Pastor Rene, your time start now. Sige, mag-share ako ng screen, brada. Okay, nandyan na, Brad. Okay, so ipagpatuloy ko po ito kasi ito yung importante na ang pagpapatunay na ikay tunay na tupa ito mga kapatid, no? Argument of ship proof. Hebrews 12:6-7, no? Kanina present ko owner's promise to find the ship. Hindi talaga mawawala. Talagang one save always save or one ship always ship kasi kapag ang ship, sabi ng Bible, kapag nagmamay-ari na wala ng isa, iiwan niya ang 99 at he will find the lost until he find it. Napakaklaro ang sinabi ng Biblia. He will go after that which is lost, sheep, until he finds it. Kasi nga ang sheep tanga, madaling kapag walang shepherd, walang nagbabantay, napakatanga talaga, no? Yun yung kung naintindihan natin ang argument of nature ng sheep, hindi na tayo magtataka na magkamali talaga sila dahil sheep nga. Pero ang gagawin ng nagmamay-ari, argument of ownership. Kapag siya ang nagmamay-ari, dapat maintindihan natin itong Luke 15:4-6 that he will go after that which is lost until he finds it. Hindi siya titigil. Hindi titigil ang Panginoon na hanapin ang nawala kahit na isa. Hanggang makita niya. Yun po bakit hindi nawawala. Kasi po hahanapin ng Panginoon. Iwan ko lang kung naniniwala si Brother Samuel nito kung hahanapin ba siya ng Panginoon. Ilang beses na ba tayong nawala at hinanap tayo ng Panginoon? Baka dininay mo lang ang katotohanan na talagang hinanap ka ng Panginoon. Ilang beses na. Diba? Galing, nag-deny ka lang. No? So, number 2, ito. Bakit hindi tayo mawawala? Hebrews 12:6-7. For whom the Lord loveth, He chastens and scourges every son whom He receives. And if in your chastening, God deals with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Ibig sabihin, the owner promise to discipline the sheep. Kaya nga sabi ko, itong debating ito, i-prove ko na ang osas ay hindi yan lie. It is a promise. What is a promise? Hahanapin ka ng Panginoon kahit mawala ka at hindi siya titigil hanggat hindi ka niya makikita. Pangalawa, idisiplina ka niya. Ewan ko lang kung ang disiplina ng ating Ama makaya natin. Kung kayanin natin, ewan ko lang kung kayanin nating disiplina ng Panginoon. Lagayan ng mga bagyo at iba pa dyan. So, kapag inibig ka ng Panginoon at tatanggapin ka bilang anak niya, mga kapatid na kaibigan, do magkakasala ka, kasi may ama bang idisiplina ka kahit wala kang kasalanan? So, ibig sabihin, magkasala talaga. Kasi paano niyang idisiplina, i-chasten at i-scourge, ang salitang chasten at scourge, mahirap yan sa Greek. Hindi yan hindi lang yan simpleng palo.
chastens and scourges. Ibig sabihin, nagkasala ka talaga. So, ibig sabihin, ang mga sheep, magkasala. Yan, maliligaw yan, pero hahanapin at didisiplinahin ng Panginoon hanggat ang, according to the verse, magiging banal ka. Oh, yan dapat maintindihan. Kaya hindi mawawala kasi promise yan eh. So, ito ang siming contradiction, mga kapatid, mga kaibigan. Ito yung ginagamit nila halos, yung sinabi niya kanina, Hebrews chapter 6, Hebrews chapter 9, ay wala namang klaro yun eh. Ang sabi doon, it is impossible. That is nga, imposible. Hindi yun negative statement, mga kapatid. Imposible nga na kung nakatikim ka na, natikman mo na yung salita ng Panginoon, imposible nga na mag-fall away ka. If you fall away, it's very impossible. Kasi nga, sabi ng context, naintindihan mo na. Imposible. It is impossible. Hindi yung negative statement na mawawala ka. Hindi. Mali yung pagkaintindi mo doon. It is impossible talaga na kung nakaintindi ka na, mag-pull away pa ka, hindi na yan pwede. Sabi doon, it is impossible. Now, ito yung mga once saved, always saved, lie daw. Ito, John 15, you must abide, endure, you must not be deceived by sin, faithful, obedience. Ang ano lang naman talaga dyan, mga kapatid, no, mga kaibigan, isa lang talagang verse. Ang sasabihin nila, dapat maka-overcome ka. Revelation 3:5. He that overcomes, the same shall be clothed in white raiment. I will not blot out. Sasabihin, ibig sabihin, kapag nag-abide ka, naka-overcome ka. Kapag nag-endure ka, naka-overcome ka. Kapag hindi ka na-deceive, naka-overcome ka. Kapag faithful ka, naka-overcome ka. Simple naman ang sagot ni John eh. Sino ba ang maka-overcome? Answer, andyan 1 John 5:4-5. Napakasimple. Sino? For whosoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world. Even our faith. That is a promise. That is not a command. Promise to overcome, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi dyan i-command, dapat mag-overcome ka. Dapat ganito, ganyan. Sabi ni John, kung anak ka ng Diyos, totoong anak ka ng Diyos, ma-overcome mo ang sanlibutan. So, ibig sabihin, talagang hindi ma-blot out ang pangalan mo. Dahil ang Revelation 3:5, confirmation niya na hindi ka talaga ma-blot out. Bakit? Ma-overcome mo ang sanlibutan. Napaka-klaro dyan, no? Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Believe. Napaka-klaro, mga kapatid, mga kaibigan. Ang born of God, kung naintindihan lang natin yan sa Greek, ay, mga kapatid, it is the work of God. It is God's work. It is not us, born of God. No, for whosoever is born of God overcomes the world. Yan, mga kapatid, mga kaibigan. Ito pa, mga kapatid, mga kaibigan. Titus 1:2, in hope of eternal life, which God cannot lie, promised before the world began. Kung ang iyong Diyos ay liar, hindi Diyos namin yon. Kasi ang daming promise sinabi niya, sinabi ko doon, mga promises yon, mga kapatid, 3. 3 ba yun? 4 mga promises na sinabi ko. Kung ang Panginoon ay hindi niya tayo hahanapin hanggat makita niya tayo, ay nag-liar ang Panginoon. Liar si Jesus Christ. Kung tayo ay malost, kasi sheep nga tayo, tanga tayo. Kung walang shepherd, talagang malost tayo, talagang mawala tayo sa track. Pero pag sinabi ni Kristo, hahanapin ka. Kung hindi ka niya hahanapin, dalawa lang, hindi ka anak o kaya nag-lie si Jesus Christ. Pangalawa, Hebrews 6:18. Ito nga ang Hebrews 6, ginamit mo kanina, by the two immutable things in which it was impossible for God to lie. We might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. It is impossible for God to lie. Yun lang sinabi niya, pag mawala ka, hahanapin kita. Hindi ako titigil hanggat hindi kita makita. Kung hindi yan tutuparin ni Kristo, ang Kristo mo, hindi katulad ng Kristo ko. Ang Kristo ko, talagang hahanapin niya ako kung nawawala ako. Dahil nga, sheep, mga kapatid at mga kaibigan. So, ilang minuto pa ba, brother? Ilang minuto pa? Brad, hello po. Hello, Brad. Brad? Hello, Brad. Hello, bro. Naririnig mo ako, bro? Brad? 2 minutes, bro. Sana ba si Brad? Bro, Rene, 3 bro. minutes.
Bro Rene, narinig mo ako? May ano yata na naman. Hello, Brad. Dinig ka, Sam. Oh, Hello, pero Brad. parang hindi tayo narinig ni Bro Rene. 2 Okay, minutes 3 na minutes lang, bro, Rene. Okay, so dito tayo sa Hebrews chapter 6, kita nyo? For it is impossible. It is an affirmative statement na imposible na ikaw na enlighten ka na partakers ka ng Holy Ghost, have tested the word of God, if you fall away, that's impossible. It is impossible. Yun yung pagkaintindi dyan, mga kapatid. Kasi sabi dito, but beloved, we are persuaded better things of you. Kaya nga imposible dahil persuaded na, persuaded. Ayan. For it is impossible nga, imposible na mag-fall away ka kasi alam mo na. Hindi yan negative statement, kapatid, na gamitin mo against osas. Favor yan sa osas, kapatid. For it is impossible. Imposible kapag you are really tasting it because you are a sheep, imposible na mawawala ka pa, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit? Hahanapin ka ng Diyos. Pupuntahan ka niya, disiplinahin ka niya, mawawala ka pa dyan, mga kapatid. Hebrews chapter 9, ginamit niya. So Christ was once offered to bear the sins of many. Once offered lang, kaisa lang siya i-offer. Alangan naman kung mawawalang kaligtasan mo, mag-offer pa si Kristo ng ibang offering. Kaisa lang, mga kapatid. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him. Look for Him. Sino yung look for Him? Of course, mga shepherd, mga sheep niya. Pag appear second time, of course, kasali ako doon kasi sheep ako. Ang tanong ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, dito sa aming debate, na-prove ko talaga na promise itong osas. Hindi ito command na susundin mo. Promise ito na iyong paniniwalaan. Hindi ito command. Promise ng Diyos. Kapag promise ito ng Diyos, Diyos ang tatrabaho niyan, hindi tayo. Bro Rasha, parang hindi niya tayo naririnig. Okay. Nadinig naman siguro. So dyan nagtatapos, mga kapatid, ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong, Bro Rene. 7 minutes. Bro Sam, your time start now. Bro, paki-confirm lang muna kung narinig tayo. Bro, Confirm. Okay. Teka lang mo lang. Ano lang ko. Sige. Unshare lang ko. Ayan na. Proceed, Bro Sam. 7 minutes. Hello. Okay na? Okay, so dito po tayo sa Hebrews 6:4-6. So tanong ko po sa dito in terms of grammar. So yun pong phrase na for it is impossible. So saan po ito nagre-refer yung salitang for it is impossible? Does it refer to they shall fall away or it refers to renew them again to repentance? Yan, lahat yan sila. Fall away at renew. Kasi po imposible na kapag nakataste ka na. Imposible yan. Imposible, sabi ng salita ng Diyos dyan. Mali lang yung pagkaintindi mo. Okay. So, for clarification lang. So, yung for impossible dito ay impossible sila na ma-fall away at impossible sila na mag-repentance. Tama po ba sa aral ninyo? Dahil nga, naka-taste na sila. Imposible na mag-fall away sila at mag-renew kasi nga tapos na tapos na nila yan naintindihan. Bakit pa ba sila mag-fall away? Kaya nga imposible. It is impossible for those. Imposible, kapatid. Okay. So, yun pong si Safira at saka si Aquila, pamilyar po kayo doon, yung sa Acts 5:45. Just make it clear kung anong point mo dyan, kapatid. Sa relasyon sa pananampalataya sa ating tema ngayon. I-clear mo lang, clarify mo lang. Okay. Hindi, paki-confirm lang kung familiar ka ba doon sa kwento doon sa Acts 5:4-5, yung patungkol kay Priscilla at Aquila? Paki-confirm lang. Gusto ko lang makita ang text. Acts chapter 4. Chapter 5, verse 4-5. Bro Rasha. Lang sa tanong. Okay. Yan kasing si Priscilla at Aquila ay kasama sila doon sa mga 3,000 na naanib na mga tumanggap din naman ng Holy Spirit noong una. At nagkaroon ng pananampalataya talaga na pati yung kanilang mga ari-arian, bahay nila ay kanilang ibininta. Kasi nga sila ay sumampalataya at naniniwala sa pinapangaral ng mga apostol. So pasok sila dito sa sinasabi na enlighten sila, no? Kasi naniniwala sila sa mga apostol na ibinta yung kanilang ari-arian.
'di ba? Nakatanggap sila ng heavenly gifts at saka nakapartake sila ng Holy Ghost. So si Priscilla at si Aquila na sila po ay nagkasala at pinatay po agad, no? Agad-agad po 'yun, agad-agad na pagkamatay. So kahit po ba sila ay nagkasala sa laban sa Espiritu Santo kaya pinatay sila po agad-agad, sila po ba ay ligtas pa rin ba yun sila or hindi na sila maliligtas dahil sa kanilang kasalanan sa Espiritu Santo? Para sa akin sa text, hindi na nagsasabi na ligtas o sila. Pero pa sa akin, kung totoo silang born of God, wala. Ligtas sila talaga. Ligtas. Ligtas. Okay. Okay, next question ko pa. Okay. Yun po ba ang mga tao, no, na hindi nasusulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay? Maliligtas ba sila o hindi sila maliligtas? Napakaklaro naman sa Revelation, pag hindi na susulat yung pangalan mo, hindi ka ligtas. Okay, very good. Okay. So, ang next question ko po, no, yun bang mga tao, no, na naniniwala sila kay Kristo, no, kilala sa Kristo, pero hindi gumagawa ng tama, sumusuway doon sa inuutos katulad ni Priscilla at Aquila na sumuway sa mga apostolos ng oras at saka sa banal na Espiritu Santo. So sila po ba ay nakasulat pa rin po ba yung pangalan nila kahit sila ay sumusuway o binubura po yung mga sumusuway? Nagmix na yung question mo, Brad. Tapos na sila Ananias at saka Sapphira, di ba? So, wag mo nang isali si Ananias at Sapphira. Ano yung question dyan? Ang punto ko doon, bro, kinuha ko sila example kasi sila ay talagang na-enlightened nung una. So, kahit sila ay na-enlightened na nung una, nakapartake na ng Holy Ghost, pero later on, sila ay sumuway. So, sa kanilang pagsuway na iyon, no, yun bang kanilang pangalan, no, ayon sa Biblia, yun ba ay mananatili sa aklat ng buhay o buburahin yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay? Sinabi ko na kanina si Ananias at sa Sapphira dahil hindi klaro yan sa text kung na-imperno ba sa laon na langit. Sabi ko nga, kapag totoo silang born of God, kapag sheep sila, mapupunta sila sa langit not because of what they have done, because of the blood of Christ. Yun yung sa kanila, yun yung nagligtas sa kanila, the blood of Jesus Christ. Okay, next question ko pa. Okay. Excuse me lang. Okay. Okay. Ang tanong ko po, no, yun po bang mga lahat po ba pagka ikaw ay sumampalataya, no, automatic ba yun nasusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Hindi, kasi Satanas nanampalataya, so hindi siya sinulat. So let's be clear about that. So klaruhin ko na ang masusulat lang doon ay ang mga sheep, mga karnero. So kung karnero ka, talagang nasusulat doon at born of God ka, nasusulat ka doon. Okay, next question ko pa. Okay. Yun po bang mga tao na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, pagka po sila ay nakagawa, no, ng kasalanang ikamamatay, ay binubura po ba yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay? Yes or no? False dilemma kasi Mr. Moderator, objection, false dilemma yun. Kasi nga ang imposible na nga kapag ikaw ay isang believer, no, totoo, sheep. So hindi ka talaga gagawa ng ganyan. Okay, so false dilemma daw yung tanong mo. Bro Asam, may counter objection ba? Yes, may counter objection ako doon kasi siya lang ang gumawa ng sarili niyang parameter na pagka sumampalataya ka, it is impossible for you na gumawa ng kasalanang ikamamatay, no? Siya lang po ang may sabi noon, no? Objection. Okay, Hindi ako nagsasabi niyan. Okay, so ganito. So ang objection dito yung sa false dilemma. Hindi ko masyadong matukoy kung saan doon kasi yung false dilemma kasi yung meron pang ibang option ba, either ang tinutukoy ba ay yung sa yes or no o doon sa premise na merong ibang option doon sa premise. However, ganito, kahit anong stand kasi ng kabilang panig, hindi ko pinapakailaman ba. So kung hindi siya dahil meron talagang something doon sa tanong, pwede mong gamitin ang 10 seconds pero
valid yung question para sa akin kay Samuel ha. So bro Rene, gagamitin mo. Okay, 10 seconds. Proceed. Ang totoong sheep at born of God, hindi gagawa ng kanyang sinabi. Dahil nga, sabi ng Panginoon, they will hear me and they will follow Next me. question. Okay, That's next 30 question. seconds. Okay. So, lahat po ba na nakasulat sa Book of Life ay totoong sumasampalataya? Of course, yes. Yes. Okay. Meron po bang buburahin ang Diyos doon sa aklat ng buhay? Meron ba daw? Sa Exodus, kung yan ang nire-refer mo, kapatid, ay ano yun, Objection, Mr. Moderator. Objection. Time stop. Ang No tanong ko objection, kasi, negative. meron bang binubura ang Diyos sa aklat ng buhay? So, pagsagot lang muna ng meron or wala. Okay. meron sa Exodus, Meron. wala sa Revelation. Next question. Okay, next question. Okay. Yun po bang aral ng Diyos sa Exodo 32:33 at saka sa Revelation 3:5? Ay magkasalungat po ba o 7 hindi? minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa kanyang rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Johnny Kapangpangan ng SDA. Good evening po sa lahat. Kay Omar, RJ, ang mga anak ng Diyos kahit magkasala hindi na mawawala ang kaligtasan dahil anak na. Shoutout din kay Gigi Garcia. Ang salvation ay personal. Free will, obey and disobey. Depende. Yan, may free will tayo. Shoutout din kay John Mark Bustamante, Bro Samuel. Context is the key. Apply proper hermeneutics, Bro Samuel, para pulido po ang pagkaintindi nyo sa doctrine of salvation po. Genuine save, always save po. Karnero or kambing ka ba? Shoutout din kay Julie Agustino. Partial daw ang salvation pag sa lupa pa. Saan na verse yan makikita? Shoutout din kay Albert Alipaw. Lumabas na mahina ang Panginoon mo kung sinasabi mong osas is not true. At ginawa mong sinungaling ang sinabi niya na nothing can pluck them out. My father's hand. Brother Sam, 10 minutes sa rebuttal. Your time start now. Nakamute ka bro. Wala kang audio. Tawagan natin ulit. Hello. Ayan. Meron na. Proceed bro. Okay. So, kanina po no, sa ating pagtatanong, nakita po natin na nagkawindangan na po yung aral niya. No, nagkakasalungatan na, no, mismong Biblia para sa kanya nagsasalubong na yung mga aral na salita ng Diyos. Sabi niya, sa Exodo daw meron daw pagbubura, 'di ba? Doon sa aklat ng buhay, pagdating daw sa Revelation, wala na daw pagbubura. So, iwan ko lang kung naiintindihan pa talaga niya yung kanyang binabasa, no? Sabi po dito sa Exodo 32:33, and the Lord said unto Moses, whosoever had sinned against me, him will I blot out of my book. No, Exodo 32:33. So, nung tinanong natin sa kanina kung yun bang mga nakasulat sa aklat ng buhay, mga totoong sumasampalataya ba yan? Sabi niya, totoo raw. Ano ang sabi ng Diyos, no? Doon sa mga nasa aklat ng buhay, no? Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. So, yun palang magkasala, yung hindi mag-overcome, buburahin ng Diyos yun. No, kahit sabihin pa ni Rene na totoong sumasampalatayan kasi nga nasulat nga yung pangalan niya, di ba, sa aklat ng buhay. So kahit pala totoo na pala kang Rene, kung sa Diyos pala nagkasala ka, buburahin ka niya. Kaya mali talaga yung one save always save kasi nungalingan po yan. Sa katunayan, aral ng demonyo po yan para maraming mailigaw, no? Maraming masama sa kanya doon sa nagatagatang apoy, no? Kasi ang salita po ng Diyos, hindi po yan nagkokontrahan, Kawikaan 8:8 hanggang 9, hindi po nagkokontrahan salita ng Diyos. Kaya pagdating, no, maging pagdating dito sa Revelation 3:5, ganun din ang sabi. Hindi po kinokontra yung Exodo 32:33, no? Basahin natin yung Revelation 3:5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. Ano daw ang sabi, no? He that overcometh, I will not blot out his name. Yan yung sabi. So, how about those who haven't overcome? No? Paano sila? No? Yung mga hindi nag-overcome,
Paano yung nag-sin against me, sabi ng Diyos sa 32:33? Siyempre siya sabi niya, I will blot out. Ang hindi niya buburahin, sabi niya, I will not blot out those who have overcome. Yun ang hindi buburahin, pero yung hindi na-overcome, yung nagkasala, mabubura po yun. No? At inamin naman niya mismo kanina na pagka ang pangalan mo, wala sa aklat ng buhay, hindi ka maliligtas. So itong si Rene, no? Sabi niya, isa daw siyang sheep na ang paliwanag niya sa sheep, ang sheep ay napakatanga. So iwan ko lang kung apply din yun sa kanya. Baka kayo na bahala doon. No? So, kahit pala sabihin ni Rene, no, na sumampalataya na siya, nasulat yung kanyang pangalan ng buhay, kung later on makagawa siya, no, ng kasalanang direkta, no, sa Diyos, katulad ng nagawa ni Priscilla at ni Aquila sa Acts chapter 5 verse 4 to 5, no, na hindi sila pinatawad, kasi kung pinatawad yun, dapat binuhay pa yun para makagawa pa ulit, di ba? Mabago pa nila kung ano man yung mga ano nila, yung mga naging masamang hangarin nila noon. Di ba? Dapat binigyan sila ng pagkakataon, di ba? Na makagawa pa ng mabuti. Hindi yung matapos sila doon sa kasamaang nagawa nila. So, yun, ang malinaw doon sa Acts chapter 5 verse 45, kasalanan sa Espiritu, yun, kasi sabi ni Kristo, ang kasalanan sa Espiritu, no, ay hindi ka mapapatawad. Kaya kahit sila nung una, sabi sa Hebrews 6:4 to 6, kahit sila ay nakapartik na ng Holy Ghost, kahit sila ay na-enlightened na nung una, no, imposible sa kanila ang alin? Ma-fall away? Ito naman tayo no? So, imposible sa kanila ang alin? To renew them again unto repentance. So, pasensya na, no, pero sasabihin ko, no, dapat siguro mag-aral muna tayo ng grammar, no? Yung mga system construction, yung sentence construction ba? So dapat alamin muna natin, no, kung paano inuunawa yung mga salita. Kasi sabi dito, for it is impossible. Para sa kanya, yung imposible dito, tumutukoy daw sa fall away. Pambihira naman talaga, oh. Meron kang sa 6 nga, diba, sabi nga, if, for it is impossible if, mali po, no? For it is impossible for them to renew again unto repentance. Yun pong impossible sa Hebrews 6, hindi po yan tumutukoy sa imposible silang ma-pull away. Kundi ang sabi, imposible silang mabalik pa, no, na mag-repent pa uli pagka sila ay na-full away. So yung impossible po dyan, it refers to the renewing, no, unto repentance pagka sila ay na-full away. Hindi po yan refer doon sa pwede ba silang ma-full. So dapat aral muna tayo ng ng accounting grammar no, bago tayo sumabak sa mga ganitong talakayan, no? Kasi po ang Biblia malinaw po, no, maging si San Pablo, no, sabi niya mismo, no, na kahit ako man, kahit meron akong pananampalataya, pagka wala ko ang pag-ibig, so parang akong ingay. 'Di ba? So kahit may pananampalataya na nung binasa niya kanina, no, sa 1 John, no, na yung pananampalataya ang makapag-overcome, tama naman po yun. Pero dapat alamin natin, no, yung bang pananampalataya na iyon, wala ba yung gawa? No? May kalakip ba yung nagawa o wala? Baka sabihin niya, alone yun, no? Kasi yan yung mga usas no, na faith alone. So titingnan natin, no, kung yung faith ba na makapag-overcome, may kasamang gawa po ba yun o walang kasamang gawa yun? Sabi dito sa James 2:26, sabi, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So do you think that a dead faith can overcome? Di ba? Kung ikaw ay nasa tamang tamang sentido common, can dead faith overcome? Siyempre hindi po. Ang makapag-overcome po, yun po yung living faith. Yan po yung faith na ang sabi ni Santiago dito, no, faith yan na may kalakip na gawa. Kaya kahit po nung mga una, sumampalataya na, nagkaroon na ng pananampalataya na kayang magpalayas ng demonyo, sabi ni Kristo sa Mateo 7:23, hindi ko kayo kilala, lumayas kayo mga gumagawa ng masama. So importante po talaga yung paggawa ng mabuti. Kasi kung hindi ka gagawa ng mabuti, sabi po doon sa John 5:20-29, ang gumagawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Gagatong po sila sa dagat-dagatang apoy. Pero ang gumagawa po ng mabuti
ang sabi ay sa pagkauban ulit sa buhay. So, ito, pansinin niyo po, no? John 5:20-29. Paki-plus po nga po dyan sa screen, Russia. Dito po sa 5, diretso tayo sa 29. Sabi, and shall comfort thee that have done good unto the resurrection of life. So, dito pa lang, no? Itong sinasabing resurrection, pagka sinabing resurrection, binubuhay ka na yan, di ba? Resurrect nga eh. Sa alin ka ma-resurrect? Resurrection of life. So, dito mo lang talaga matatanggap pa yung sinasabi na buhay na walang hanggan, na tuloy-tuloy na yun, hindi ka nadadaan pa sa anumang kamatayan. Kasi nga, bibigyan ka na dito ng katawang maluwalhati, no? Yun pong, yun pong mga tao, no, habang tayo nandito pa sa ating katawan, no, na physical, ang mga ibinibigay lamang po sa atin ay hindi pa po yan absolute, no? Partial pa lamang po yan. Dahil ang absolute po o final ay sa pagbabalik pa lamang ni Kristo. So doon pa lamang po ang tinatawag na resurrection of life. 'Di ba? So yan po yung final. 'Di ba? Yan yung final kasi magmula diyan, sabi, no, yung mga magkakaroon na ng maluwalhating katawan, hindi na sila mamamatay pa, no? Sabi doon sa Revelation 20 verse 6. So yan po yung totoo talaga na meron ka ng ligtas ka na talaga sa pagbabalik pa lamang ni Kristo, hindi po sa panahon ngayon. Kaya mali po na sabihin natin na tumanggap ka na ng aral ng una, na enlighten ka na, ligtas ka na always. Mali po 'yon, no? Mali po yung one save always save, kasi kahit po ikaw ay katulad ni ni Sapphira at saka ni Ananias, no, sa Acts 5:45. Kahit sila ay sumampalataya, na-enlightened. Kasi kung hindi sila na-enlightened, ibibinta kaya nila yung kanilang mga ari-arian nung una kung hindi sila na-enlightened? So talagang na-enlightened po sila, no? Tumanggap nga po silang Holy Spirit ayon po doon sa mga naunang kapitulo ng Gawa, pero lumiko pa po sila, 'di ba? So doon sa kanilang pagliko, naging dahilan 'yon para ang kanilang pangalan ay maburas aklat ng buhay, no? 32-33 ng Exodo at saka Revelation 3:5. Kaya hindi po 'yun basihan na na-save ka or sumampalataya ka nung una, ligtas ka na palagi. Kundi ang magiging basihan po kung ano po yung ginagawa mo, kung ikaw ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, no? Habang ikaw ay nasa pananampalataya, o baka hindi ka naman sumusunod. Kasi sabi nga niya mismo ang Satanas may pananampalataya. So anong pinagkakaiba nila ngayon? Kung si Satanas pala ay dapat always na si Satanas. 'Di ba? Kasi Satanas kilala niya ang Diyos, no? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative, Pastor Rene, ng Reformed Baptist. Your time start now. Okay, puntahan natin yung Exodus chapter 32 sa 33 kasi kinumpare mo yan sa Revelation eh. Okay? Okay? So sabi dyan, kapatid, sabi dyan, and the Lord said unto Moses, whosoever had sinned against me, I will blot out of my book. Ano ba ang book dyan? O ano ba yan? Ano bang ibig sabihin ng blot out dyan para sa iyo? According to Hebrew scholars, referring ba yan sa pagpatay o sa pag-erase? It refers po sa pag-erase, kasi pag sinabing blot out po, so pag-erase po yan, at yan po mismo din yung sinasabi sa Revelation 3:5. Hindi po yan magkasalungat sa Revelation 3:5. Pareho po yan, no, na yung hindi mag-overcome, i-blot out din yung pangalan nila. Okay, context tayo. Verse 35, kung meron kang Bible dyan. And the Lord killed the people because they made the calf which Aaron made. So ang pag-blot out dyan, kapatid at kaibigan, no, premise pa lang to ang pag-blot out dyan is killing the people. Sa consensus, mawawala sila sa consensus sa pangalan sa Israel, kasi ang Israel noon, nakasulat yun ng mga pangalan nila sa consensus, may book yan sila. So kung mamatay na sila, yun nga, no, papatayin sila ng Diyos. Yun yung blot out of the book. O hindi yun sa Revelation, mali yun. Now, tanong, alam mo ba ang mga scholars na nagsasabi dyan kung anong ibig sabihin? May scholar ka ba na makot na ano yan, reference yan sa Revelation? Scholar. Meron, wala? Meron, wala? Scholar.
ano po ang pinakatanong nyo? Kasi yung premise nyo, napakalayo sa inyong tanong po. Paki-clarify lang. No, Oh. i-connect mo yung premise mo sa yung tanong kasi yung premise mo mali, malayo din sa yung tanong. Hindi, sabi dito, killed. Sabi mo, ang blot out dyan, erase. Ang sabi sa 35, killed the people. So ang sabi mo, ang tanong ko kanina, ano ba yung blot out? Killed or erase? Sabi mo, erase. Pero sa context, the Lord killed the people. So alin ba ang tama dyan? Killed or erase according to the context? Okay, according to the translation that I have here, it didn't say killed, but it says here, and the Lord plague, not killed. Anong ibig sabihin ng plague sa Hebrew? Oh, plague. Dito po sa Hebrew Greek definition po ng plague, ganito po ang sinusupply, no? Oh. Tapos gore, defeat, stab, inflict, beat, dash, heart, plague, slay, smite down. So parang pang-sustain lang po sa kanila. Slay. Po sa kanila. Slay, merong slay wala. Merong slay wala. Meron pong slay, meron pong smite. O ano yung Wait lang. Pastor Rene ha. Medyo na-rapid question mo si Samuel. So, dito tayo sa pagtatanong muna kung may slay ba. Tapos proceed tayo, paliwanag, tapos continuous. Okay, may slay ba o wala? Meron pong slay, pero hindi po slay ang pinakaunang definition na ibinigay ng dictionary. At saka kung titingnan mo yung pangyayari doon, hindi naman po lahat ng nadaanan ng plague ay totally patay silang lahat, 'di ba? Kasi meron namang nakasurvive sa plague. So mali po na sinabi mo doon na killed lahat. Next yun. Question. So yun ay pag-chastise lang po sa Next kanila. question. Okay. Anong ibig sabihin ng slay? Killed or what? Yung slay po, kill po yun, pero hindi po yan ang first definition na ibinigay ng Hebrew scholar sa salitang nagap na ginamit sa 32-35. So, okay. Mali po, napupuntahan mo yung nasa na, kasi ang first po ay inflict, beat, dash. So, yan po yung mga nauna. Inflict, no, beat. So, parang chastise nga lang, parang sila ay lamang, kumbaga, sinaktan, no? Hindi Next talaga question. totally or absolutely pinatay. Okay. So, ang sabi mo kanina, erase at saka kill. Dalawa lang pinili. Ang pinili mo ang erase. Saan dyan sa definition ang erase? Kahit isa lang ipakita mo na erase. Okay po. So, ang erase po na sinasabi ko dito po sa blot out. So, pagka titingnan po natin yung blot out po, ang binibigay po dito na definition po to implication to smooth, that is grease, make fat or touch, abolish, no? Abolish, blot out, destroy, full of narrow. So, yun pong Next abolish. question, 20 seconds. Erase po yan. Okay. Salamat sa pagbigay mo sa abolish o destroy. Ano yun? Abolish o destroy. Ano yun? Ano Erase yun? yun? Okay po. Pagka po sinabing abolish from the book of life, sa book of life ka po alisin. So, ibig sabihin, yung book, may mga nakasulat doon. Pagka sinabing abolish ka mula sa book, ibig sabihin, buburahin ka mula doon sa pagkasulat mo sa book. Ganun po ang abolish pagka book ang pinag-uusapan. Kasi book po yung pinag-uusapan nila Moses doon sa 32-33. Sa book i-abolish. So, ibig sabihin, yung pangalang nakasulat sa book, i-erase po yun. Kaya sabi dito, i-wipe nga i-wipe out nga doon Next sa question. Next question. Dito tayo sa book. Anong ebidensya mo, may Greek, may Hebrew ka dyan? Anong ibig sabihin ng book? Pakibasa sa iyong strong Hebrew. Anong ibig sabihin? Okay, so dito po sa Sefer, no? Sefer or Sifra, no? Properly writing the art of a document, by implication a book, bill, book, evidence, learn, letter, register, scroll. So, book po talagang tinutukoy diyan, talagang yun pong sinusulatan. So, doon po sila i-abolish, no? Yung pagkasulat ng kanilang pangalan, yun po yung i-abolish, or sa salita natin ngayon, buburahin, no? Doon sa book yung pangalan. Okay, may nakita ka ba diyang register o letter o scroll? Yung sinabi ko kanina na consensus yan. Book yan nila sa consensus na buhay ko kasi pag patay ka na, wala ka na doon. So, register o scroll, meron, wala? Meron po, kasi nga po, yun pong book na sinasabi ng Diyos, yun po ay
parang register po talaga yan, parang scroll po talaga yan, pero Diyos po ang nagmamay-ari niyan, wala yan dito sa lupa kasi yung Diyos lamang ang may karapatang sumulat sa book na yan at ang Diyos lamang ang may karapatang magbura ng mga nakasulat sa aklat na yan. Kaya yung book na yan, wala yan dito sa lupa, nandun yan sa Diyos. Okay. Ilang oras na lang, Brad? 14 seconds. So, ito, tanong. Kung ang alam mo ba na ang regalo ng Diyos Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating mga nasa live kay Kebs. Sabi niya, bunga ka na sa erase bro Sam. Shoutout din kay John Mark Bustamante. Context lagi bro Samuel. Pakyas ka diha bro. Shoutout din mga kapatid dito kay Johnny Kapangpangan. Kung totoo kang ligtas, alam mo ang mga bagay na hindi gusto ng Diyos na gagawin mo. Kung totoo kang ligtas ka, bakit mo gagawin? At tuloy-tuloy tayo. Brother Samuel, ikaw yung mauuna dito bilang negatibo na ang osas is not a lie but the promise of those who are born of God. 5 minutes, your time start now. Okay, maraming salamat po. No? So, dito po, no, napatunayan natin na mali po talaga yung sinasabi na once saved, always saved, kundi yan po ay kabulaan ng kasinungalingan. Kasi po ang Diyos mismo, kahit na ang pangalan mo ay minsan na niyang naisulat sa kanyang aklat ng buhay, kung magkasala ka sa kanya, buburahin kanya. No, maliwanag ang sabi dito, Exodo 32:33, and the Lord said unto Moses, whosoever had sinned against me, him will I blot out of my book. My book. No, pagka sinabi pong my book, hindi po yan pagmamay-ari ng taga-PSA sa kanilang lugar noong una, no? Hindi po yan pagmamay-ari ng kanilang registrar doon sa lugar nila, kundi yan ay pagmamay-ari po yan ng Diyos. At ang Diyos po mismo ang magbubura. Kaya sabi, him will I blot out. So sino ba yung I dyan? Di ba ang sabi, and the Lord said, so yung Diyos ang magbubura. Isin na magsusulat yung taga-registrar doon sa nila, sa local civil register nila. Parang ganun yung pinapalabas niya na yung book daw dito, yan yung sa book of local registrar. Parang sa atin nga, yun yung PSA sa atin ngayon, Philippine Statistics Authority, no? Parang ganun yung pinupunto niya na statistics yan ng hawak ng mga tao na namumuno sa kanila. Mali po yun. Kasi ang book na pinapatungkulan dyan, pagmamayari ng Diyos yan. Ang Diyos ang nagsusulat, ang Diyos ang nagbubura. Kaya yan din yung book, no, na bubuksan pagdating sa araw ng paghuhukom. Di ba sabi, nangabuksan ang mga aklat, no? Mga aklat, marami yun. At saka nabuksan ang isang aklat, ang aklat ng buhay. At kung ang pangalan mo ay hindi nakita doon, ay hindi ka maliligtas. So doon malalaman po natin, no, na yun palang book of life ang talagang pinakabasihan kung ikaw ba ay maliligtas o hindi. Di ba? Kasi ang wala doon, hindi maliligtas. Sino ba ang pangalan no na maisusulat at saka mananatili sa book of life? 'Di ba? Ano sabi Malakyas 3:16, sino bang sinusulat sa aklat ng buhay? Yun bang gumagawa ng masama o yung gumagawa ng mabuti? Sabi dito, Malakyas 3:16. Sabi, then they that fear the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened, and the Lord and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord, and that thought upon his name. So kita mo, yun palang isusulat no ng Diyos ay yun palang natatakot sa kanya, no, yung sumusunod sa kanya, yung gumagawa ng kanyang kalooban. Hindi pala kung sino-sino lang. Kaya nga sabi niya kanya, totoong mananampalataya ng sulat diyan 'Di ba? Tama naman po yun, no? Kasi hindi ka talaga isulat diyan, no? Luke 10:20, kung wala ka namang, ka lang, hindi ka naman totoong mananampalataya. Pero dapat mong isipin na kahit na nasulat na yung aklat mo dyan, no? Ayon sa Luke 10:20, pagdating sa Revelation 3:5, kung later on, hindi ka mag-overcome, no? Kung ma-full away ka, iba-blot out pa rin yung pangalan mo. Kaya sabi ni San Pablo, Hebrews 6:4-6, kahit na nakatanggap ka na ng Holy Spirit, nakakatanggap ka na ng kaloob ng kalangitan at naliwanagan ka na, pero nagpatukso ka pa rin. 'Di ba? So, ma-pull away ka. Imposible na sa'yo para bumalik, para mag-repent. Yan yung sinasabi sa 6, no? If they shall fall away, it is impossible for them to renew them again unto repentance.
Masasabi mo pang once save, always save yan? Na yun palang sinasadya ang pagkakasala, no? Yung sinasabi sa James 5, 16 to 18, no? Yung gumagawa ng kasalanang ikamamatay, sinasadya mo. Kahit ikaw ay naliwanagan na. So, mabubura yung pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi ka maliligtas. One save, always save ba yun? One save lang yun, di ba? Kasi nung nagkaroon sila ng faith, one save yun. Pero hindi sila always kasi hindi sila nakapag-overcome. Kaya yan pong aral ng one save, aral ng kabulaanan po yan. Aral po ng demonyo yan. Kasi siya mismo sabi kanina na ang demonyo man may pananampalataya. So ang demonyo minsang nagkaroon ng palambataya. Pero ang demonyo always save ba? Kahit siya ay mayroong faith na ano na siya, kumbaga minsan na siyang naniniwala, di ba? So hindi. So yun mismo ang pinakapatunay na mali talaga yung one simple save. Kundi ang katotohanan, pagka ikaw ay sumasampalataya, kailangan mo talagang sumunod sa mga mabubuting mga gawa na dapat nating lakaran. Kasi kung hindi ka lalakad dyan, kumbaga mafo-fall away ka. So Ephesians 2:10, kailangan mong sumunod doon sa mga mabuting gawa na siyang dapat mong lakaran. At pagka nasunod mo yung mga mabuting gawa na yon, makapag-overcome ka. Pero kung hindi mo nasunod yung mga dapat mong lakaran, sa Ephesians 2:10, matatawag ba yun na overcome? So, hindi matatawag na overcome. Diba? Kasi nag-fall away ka. At saka pag hindi ka nag-overcome, pagka ikaw fall away, you will be blotted out from the book of life. So, hindi ka mailigtas. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang OSAS is not a lie but the promise of those who are born of God. Your time start now, bro. Brad, i-share ka uli yung screen. Wait lang ha. Wait. Okay, ito. Ito, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Ito, kailangan talaga natin ng scholarship kasi itong ating kaibigan dito, sariling interpretation eh. Ito, ayan kahit pa mag-chat GPT ka dyan, kasi kumukuha si GPT sa mga scholarship. Ito, here Moses had pleaded for Israel after their sin. The golden cup mentioned, understood as a divine record. A register of those who belong to God, covenant people are granted life. Some scholars call it the book of the living, Psalm 69:28. Meaning, in Exodus, it refers to earthly life or covenant membership. Earthly life, covenant membership. Ang Revelation, eternal life yun. Those who sin grievously can be blotted out, meaning they lose divine favor or possibly physical life. Kaya nga ang context ng sabi doon, killed, slay. Itong ating kaibigan dito, mag-aral muna. May mga salita naman diyan na magamit natin sa computer. Napakaklaro mga kapatid. So wag mong linglahin ang mga tao na ang Book of Life diyan, the same with Revelation 5. Walang a-agree sa'yo na scholar. Ikaw lang yan, kapatid. Tandaan mo yan, okay? So, ang sabi ko dito mga kapatid, punta tayo sa aking presentation dito. Ayan Ayan. Ito. Di ba ang sabi ko kanina, yang overcome dyan, balik tayo. Yang overcome dyan, Revelation 3:5, he that overcomes, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. Ibig sabihin yan, hindi yan negative statement. Confirmation yan sa 1 John 5:4-5. Na sino ang maka-overcome? Maggamit ka ng Bible, brother. Huwag yung sarili mong interpretation. Interpret the scripture according to scripture. Sinong maka-overcome? Dapat tanungin mo ang sarili mo. Makasalanan ako, makasalanan ang mga tao. Magkagawa na tayo ng kasalanan. Bakit? Sheep nga tayo. Tanga. Kapag walang shepherd, tama yun. Pag walang magtuturo sa iyo, kung ikaw nag-create ka ng sarili mong grupo na walang nagtuturo sa iyo, ay wala yun. Dapat may magtuturo sa iyo, shepherd. Lalo na ang ating Panginoon. Siya ang ating great shepherd. Alright? Kung ikaw ay talagang
aalis ang Panginoon, sabi ko, kung totoo kang tupa, kukunin ka niya at hindi ka niya tatantanan hanggat hindi ka niya makita kung totoo kang sheep. Alright? Yun ang promise eh. Hindi mo nakuha. Promise, hindi po yan command. O, hindi ito lie mga kapatid ha. It's not a lie ang usas. Promise ito. Ano ang sabi dito? For whosoever is born of God, promise yan, overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, our faith. Iwan ko lang sa iyo, brother, kung son of born of God ka ba. Kasi hindi ka maka-overcome eh. O, kung hindi ka maka-overcome, patay, hindi ka, ikaw, mabubura ka. Yun ang stand mo. Pero sa akin, born of God, kung sino yung born of God, overcomes the world. Napakaklaro niyan, oh. Promise niyan. This is the victory that overcomes the world, even our faith. Oh, so ang Revelation 3:5 is a confirmation na walang mabubura na mga anak ng Diyos kasi maka-overcome talaga ang mga anak ng Diyos. Bakit? Pupuntahan siya ng Diyos. Hahanapin siya hanggat sa makita siya. Promise yun. Nasa Luke, leave 99 sheep and find the only one until he finds it. O, pangalawa, i-chastise, disisiplinahin ka ng Diyos. O, di ba? Now ngayon, ang punto ko dito sa argument, it is a promise, therefore it is not a lie. Anong sabi nga dito? God cannot lie. Sinabi ko sa iyo kanina, kapag ikay nawala at hindi ka hahanapin ng Diyos, at saka, kung ikaw ay born of God, liar si Jesus Christ. Ang sabi kasi ni Kristo, kung sheep ka niya, totoo sheep ka niya, kahit pa lumayo ka, hahanapin ka niya until He will find us or me. Iwan ko lang sa iyo, brother ha. Oh, and God cannot lie about that. Oh, God is not a liar. Promise kailan? Before the world began, hindi ka pa na isinilang eh. Wala na, promise, ano na yun, nandun na yung promise, hindi ka pa isinilang. Kasi yun nga yun, we are God's sheep, elected by God, by two immutable things in which impossible for God to lie. Alright? Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Reformed, Baptist, and MCGU, mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang magpasalamat sa lahat ng nanood at doon sa nag-comment. Meron tayong halos kanina 40 live viewers at yung ating comment 45. Unahin natin si Pastor. Salamat. Ako? Yes, bro. Salamat sa lahat at salamat sa nakikinig. Sana po ay nakapagpulot tayo ng aral ang ating Panginoon ay hindi po liar. So hahanapin niya ang kanyang mga sheep. At alam ko si Rasha o tayo, kung tayo'y tunay na tupa ng Diyos, hahanapin ta ng Diyos until He will find us. So, God bless you all and maraming salamat Rasha, maraming salamat sa inyo. Brad, salamat Brad Samuel ha. Thank you very much for your time. Thank you very much. Okay, at Bro Sam, salamat din. Yes, una nagpasalamat po ako sa Diyos na sa pagbibigay niya sa atin ng kaalaman, no, para may bahagi naman natin po sa iba, no, yung ating mga nalalaman na galing din sa kanya. So, salamat po Brother Rasha, no, sa pag-unlock dito sa yung page. Bigla akong kanina, bakit may debate pala ako ngayon. hindi pala schedule to ng wala na. So, salamat po sa lahat ng mga nanood. Sana meron kayong natutunang bago, no, at tama sa gabi pong ito. So, ako po ay welcome ko po, no, lahat ng mga may mga katanungan, may mga gustong liwanagin, or yung mga gustong tumutol pa, no, pwede po kayo magpa-schedule lang kay Rasha. Pagka, kunwari, kung sakaling mayroon pong maghahamon or gustong hamunin yung aral na sinasampalatayan na natin. So, ako po ay meron po akong YouTube channel, no, pinangalan ko lang sa aking pangalan, no, Samuel Tahoda. Nandun po lahat ng mga record ng aking mga debates, na kung gusto nyong balikan yung mga previous na debates ko, nandun po lahat. Maging ang debating ito ay upload ko rin doon bilang record. So, salamat po muli na, Brother Rasha, at yan lang. Okay, Rasha TV, gusto nyo magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pag-moderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng rules dito sa aking platform, mga kapatid.
At paki-follow na din yung dalawang ito, si Pastor Rene, kasi meron din siyang live. Si Pastor, Brother Samuel, mga kapatid, pwede din kasi meron din siyang content doon at meron siyang mga debates na madami, so pwede niyong puntahan. At syempre mga kapatid, you can follow me, Rasha Vista, dahil dito ako laging nagla-live. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in